Narito ang pinakahuling ulat panahon ngayong Biyernes ika-19 ng Setyembre taong 2025. Mayroon tayong dalawang bagyo na mino-monitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang bagyong Mirasol, na dating nanalasa sa ating bansa, ay nasa labas na ng PAR. Huling namata nito 540 kilometro sa kanluran ng Basco. Batanes, taglay ang hanging may lakas na 65 km per hour at bagsong umaabot sa 80 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Isa na itong tropical storm na may international name na Maitag. Bagamat lumakas ito, hindi na direktang apektado ang ating bansa dahil malayo na ito. Inaasahang maglalandfall ito sa Hong Kong sa mga susunod na oras at inaasahan ding hihina pagkatapos nitong tumama sa kalupaan. Bukod pa sa bagyong Mirasol, minomonitor din natin ang bagyong Nando sa silangang bahagi ng ating bansa. Huling namata nito 1,175 kilometro sa silangan ng Central Luzon, taglay ang hanging may lakas na 65 km per hour at bagsong umaabot sa 80 km per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Dahil nasa loob ito ng PAR, pinangalanan itong Nando na may international name na Rag-asa. Patuloy na lumalapit ang bagyong Nando sa silangang Luzon at kapansin-pansin ang paglakas nito habang papalapit sa ating bansa. Posible itong umabot sa typhoon category at hindi natin inaalis ang posibilidad na maging super typhoon ito bago maglandfall sa Luzon. Base sa track at intensity ng bagyong Nando, inaasahan na pagsapit ng umaga, isa itong tropical storm, at pagsapit ng hapon, posibleng lumakas pa. Sa Sabado, posible na itong umabot sa typhoon category, papalapit ng papalapit sa ating bansa. Ayon sa pinakahuling outlook, tatawid ang bagyong Nando sa Hilagang Luzon na posibleng dumaan sa Babuyan Islands, Batanes, at Hilagang Luzon. Tugma ito sa track at intensity na inilabas ng Pag-asa. Ngunit posible pa rin itong magbago habang papalapit ang bagyo. Posible ring bumaba ang tahakin nito na mas lalapit sa Hilagang Luzon, malapit sa sentro ng Cagayan Valley Region, Apayao, at Ilocos Norte. Ito ay base sa tatlong senaryo na nagpapakita ng mga posibleng dadaanan ng bagyong Nando paglapit sa kalupaan. Kaya't manatiling subaybayan ng mga bagong ulat na aming ilalabas upang malaman ang latest na lagay ng panahon dahil anumang oras ay maaaring magbago ang lagay ng panahon. Maaaring bumilis ang pagkilos ng bagyo at makalapit o lumakas o lumihis. Kaya ang aming paalala, mag-ingat po tayong lahat upang makaiwas sa masamang epekto ng bagyong Nando. Kung dadaan ito sa Hilagang Luzon, ang lubhang apektadong lugar na sakop ng sentro ay ang Myra Ira, Paaling Bay, Adams, Abulog, Praxedes, Kimalogong, Apari, Guedem, Lalo, Batulinao Piti, Puerto Piti, Palau Islands, Dos Hermanos East, Cape Engaño, Palawan, Atis East, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Babuyan Group of Islands, at Batanes. Kung ito ay bumaba ang track sa Batanes, sakop ng sentro ang mga nabanggit na lugar. Kung ito ay nasa super typhoon category, asahan na ninyo ang signal number 5 sa inyong lugar. Ang mga lugar na sakop ng cone of probability ay ang Ilocos Region, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, Isabela, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Batanes, at Babuyan Group of Islands. Maging alerto po tayong lahat dahil sa posibleng landfall ng Super Typhoon Nando. Palalakasin din ito ang habagat na siyang magdudulot ng malalakas na pag-ulan at malakas na hangin. Papalakasin din ito ang hanging easterlies na siyang nagpapalakas ng pagbuo ng mga bagyo. Kaya manatiling maging alerto at updated sa mga bagong ulat panahon. Base sa pinakahuling tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, mula ika-17 ng Setyembre hanggang 23, ang bagyong Mirasol ay kasalukuyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kasunod nito ang bagyong Nando na papalapit sa ating bansa. Ang kulay pula sa side ng mga cyclone ay nangangahulugan na aktibo ang mga bagyo. Sa ika-24 ng Setyembre hanggang 30, habang tinatawid ng bagyong Nando ang Hilagang Luzon, may kasunod itong bagong sama ng panahon na posibleng pumasok sa PAR at kumikilos pa hilaga kanluran. Kaya't manatiling alerto dahil sa mga inaasahang sama ng panahon. Sa kasalukuyan, may LPA sa silangang bahagi ng Mindanao.
Maging alerto dahil papalapit na ang bagyong Nando sa kalupaan at patuloy itong lumalakas na siyang nakakabahala dahil inaasahan natin na magdudulot ito ng malalakas na pag-ulan na maaaring magpabaha at magpaguho ng lupa sa mga mabundok na lugar. Lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Dahil malayo na ang bagyong Mirasol, asahan ng mainit na temperatura sa ilang bahagi ng Luzon, lalo na sa silangang bahagi tulad ng Cagayan Valley Region, Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon Province, Polillo Islands, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Catanduanes, Sorsogon, at Masbate. Makakaranas tayo ng improving weather dahil sa paglayo ng bagyong Mirasol sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, asahan pa rin ang maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng localized thunderstorm. Posible ring makaranas ng bahagyang maulap na papawirin ng Ilocos Region, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, at Metro Manila na may pagsikat pa rin ng araw. Posibleng umabot sa 31 degrees Celsius ang temperatura sa mga nabanggit na lugar. Pagsapit ng hapon at gabi, makakaranas ng maulap na papawirin at may kalat-kalat na pag-ulan. Sa Palawan, Visayas, at Mindanao, inaasahan natin ang fair weather na may bahagyang maulap na papawirin na may pagsilip pa rin ng araw sa umaga. Pagsapit ng hapon at gabi, mararamdaman na rin ang epekto ng localized thunderstorm na magdudulot ng maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, at pagkidlat. Kaya sa mga kababayan natin sa Palawan, Visayas, at Mindanao, maging alerto lang po tayo anumang oras at manatiling nakatutok sa mga bagong ulat panahon na aming ilalabas para sa mga karagdagang impormasyon. Lagay ng panahon sa karagatan. Sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa mga nais pumalaot para sa ating kaligtasan. Inaasahan pa rin natin ang bahagyang pagtaas ng alon sa kanluran at hilaga ng Luzon na lubhang mapanganib sa mga kababayan natin na may mga maliliit na sasakyang pandagat. Kapansin-pansin na rin ang pagtaas ng alon sa may bagyong Nando. Kaya sa mga kababayan natin na mangingisda, pinaghahanda na po natin sa paglapit ng bagyo dahil papalakasin nito ang alon sa silangang bahagi ng ating bansa. Kaya huwag po muna pumalaot ang mga kababayan natin na mangingisda sa silangang bahagi ng Luzon dahil sa may inaasahan tayong papalapit na bagyo na siyang magpapataas ng alon sa ating karagatan na lubhang mapanganib sa may mga maliliit na sasakyang pandagat. Ito ang pinakahuling update sa lagay ng dalawang bagyo, Mirasol at Nando, na posibleng maging super typhoon category. Para sa karagdagang impormasyon, pakinggan natin ang ating kasamahan na siyang magbibigay ng mga karagdagang impormasyon sa bagyong Nando at Mirasol. Ingat po mga kababayan, God bless us all. Magandang gabi Pilipinas, narito ang latest at update sa bagyong Nando na minomonitor natin sa loob ng ating area of responsibility. Ito pong si Bagyong Nando ay huling nakita sa layong 1,175 kilometers silangan huyan ng Central Luzon at lumakas pa po ito. Ngayon ay isang tropical storm na, taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran at mabagal po yung kanyang paggalaw. Sa kasalukuyan wala pa naman po itong any effect o direct effect sa anumang bahagi ng ating landmass at maya-maya nga lamang po ipapakita po natin yung latest track na ipinalabas po ng Pag-asa. So karagdagang impormasyon lamang po dito sa bagyo na nasa labas ng ating PAR. Ito po yung dating si Bagyong Mirasol na ngayon ay may international name na po na si Tropical Storm Mitag. Huling nakita ang kanyang sentro sa layong 540 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour near the center at gustiness na 80 kilometers per hour at hilagang kanluran ng kanyang pagkilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Ang kanyang trough nakakaapekto pa rin at nagdudulot ng mga pagulan sa Batanes, Babuyan Islands, Apayao, Ilocos Norte at ilang bahagi ng Ilocos Sur. Maliban dyan, yung southwest monsoon o habagat ay nagdudulot din ng mga pagulan ngayon sa kanlurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan. Dumako na tayo sa track na ipinalabas po ng Pag-asa ukol po sa Bagyong Nando. At makikita nga po natin, sa mga susunod na araw ay generally pahilagang kanluran ang kanyang magiging pagkilos at mataas ang tsansa na lumapit ito at direktang makaapekto dito sa Northern Luzon at Central Luzon. And nakikita po natin based on our latest analysis, as early as Saturday, mataas din po yung chance na maging typhoon na po ito o lumakas pa dahil madami pa po siyang, kumbaga may panahon pa siya upang lumakas at makapag-ipon ng lakas. So by Saturday, mataas ang chance na typhoon na ito at pwede na rin ho tayo magkaroon ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi niyan ng Northern Luzon at even ilang bahagi ng Central Luzon. Kaya't magantabay po tayo sa magiging update.
Maliban po dyan, dahil typhoon na nga po siya by weekend o as early as Saturday, nakikita po natin na ma-enhance pa ang southwest monsoon o makakahatak pa ito ng habagat. At itong habagat ay magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas. So wala pa man yung bagyo, hindi pa man ito lumalapit sa atin, ay may enhanced habagat na po tayo na pwedeng magdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Southern Luzon at ng Kabisayaan. Pagdating naman ho sa landfall scenario, nakikita nga po natin na either ay maglandfall ho ito sa mga isla o sa isla dito sa extreme northern Luzon o kaya northern tip ng northern Luzon o kaya naman ay close approach o yung paglapit ho niya dito sa mga landmass na ito. But either way, ay nakikita po natin lubhang maapektuhan nito ang northern at central Luzon, kaya't maghanda po tayo sa bagyong ito dahil malakas po ito at nakikita nga din po natin malawak ang sirkulasyon na ito. Kaya't maging handa po tayo at makinig po sa mga update. Samantala, dahil naman sa southwest monsoon, asahan natin na sa araw na ito ay may mga gusty winds pa rin o pamisa-misang pagbugso ng hangin sa Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at maging sa Zambales. Dahil pa rin sa habagat, yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, Bicol Region ng Eastern Visayas, posible po makaranas ng mga pamisa-misang pagbugso ng hangin. And by Saturday, doon po sa Bicol Region, Eastern Visayas at Caraga. Yan muna ang latest